Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. Mga jeep na hindi pa nakapag-consolidate, papayagan pa rin pumasada hanggang January 31, 2024. Iisipin na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Bukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. Ilang dating opisyal ng pamahalaan lumutang na top senatorial candidates sa 2025 elections. Pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Pagbabalik sa ere, hiniling ng SMNI sa Court of Appeals. Mga dapat gawin na pangunang lunas sa biktima ng paputok. Alamin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nahirapan sa paghinga ang isang fire volunteer sa kasagsagan ng pag-apula ng sunog sa Davao City. Agad itong tinulungan ng UNTV News and Rescue. Sa Tarlac, sinaklolohan naman ng UNTV Rescue Team ang isang rider na sumemplang ang motorsiklo matapos makasagasa ng aso. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Madaling araw kahapon ng Miyerkules nang sumiklab ang apoy sa barangay Leon Garcia, Davao City. Kanya-kanyang salba naman ang gamit ang mga residente. Ayon kay Michael Pailado, sa kapitbahay umano nila nagsimula ang sunog. Yan, nagsimula ang sunog sa among tumingan namin. Anang mga alauna sa alauna, may pag-isag sino mga namatan. Isang fire rescue volunteer naman ang agad na tinulungan ng UNTV Rescue Team matapos mahirapang huminga at nanghina ang katawan sa kasagsagan ng pagtulong nito sa pag-apula ng apoy. Kinilala ang fire volunteer na si Mark Romero. Agad namang inassess at nilapatan ng paunang lunas si Romero. Matapos malapatan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala pa sa hospital. Isang motorcycle rider naman ang sugatan makaraang sumemplang matapos nitong masagasaan ang isang aso sa barangay Katuray, Herona, Tarlac. Kinilala ang rider na si Justin Kansuway. Nagtamo ito ng multiple abrasions sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan mula ulo, braso hanggang sa paa na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas at inassess ng UNTV Rescue Team. Ayon sa nakasaksi, may isang sasakyan ng nakasagasa sa aso at ito'y bigla pang tumawid sa kalsada kaya nahagip pa ng motorsiklo. Pauwi na ang biktima sa tagig ng mangyari ang insidente. Matapos malapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue ang biktima, inendorso ito sa MDRRMO ng Herona upang maidala kaagad sa hospital. Mariing ipinapaalala naman ng mga otoridad ang kahalagahan ng pagsuot ng complete safety gear at pagiging alerto ng mga motorista upang maiwasan ang mga ganitong aksidente. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagbabala ang PNP sa mga magbebenta ng paputok online o gamit ang internet. Bukod kasi sa pinagbabawal ito ng batas, maaaring madoble din ang parusa sa mga mahuhuli dahil sa umiiral na anti-cybercrime law. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Lagi pong sinasabi ng kapulisan ay bawal po talaga magbenta ng paputok online. Nagbabala ang Philippine National Police sa mas mataas na kaparusahang maaaring kaharapin ng mga mahuhuli nilang nagbebenta ng paputok online. Paglabag kasi ito sa Republic Act 7183 o ang iligal na pagbebenta at paggawa ng firecrackers at pyrotechnic devices at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act.
Kung 20 hanggang 30,000 pesos ang multa at 1 hanggang 2 taong pagkakabilanggo ang parusa sa iligal na pagbebenta ng paputok. Kapag gumamit ng online platform, maaaring madoble ito. So wag niyo pong susubukan. Wag niyo pong sabihin na hindi niyo po alam pag hinuli po kayo ng pulis. Hindi po. Dahil oras po na nagbenta kayo sa online at nakita po natin yan at na-engage po ng ating kapulisan yan at kayo po ay huhulihin kung anumang nakasad dun sa batas. May mga nasampulan na ang Anti-Cybercrime Unit ng PNP dito. Kahapon, nahuli sa entrapment operation ang isang babae na nagtitinda ng plapla sa Tondo, Manila. Habang 2 lalaki ang nahuli na nagbebenta naman online ng sawa, kwitis at pikulo sa Dinalupihan, Bataan. Pero sa kabuuan, umabot na sa 5 ang kanilang naaresto dahil sa pagtitinda ng mga ipinagbabawal na paputok online. Yung sinasabi nyo, kasi legal naman to otorisado ng PNP na pwedeng ibenta. So, pwede pong ibenta doon sa physical store. So, yun po lagi natin sinasabi. So, sa lahat po ng online selling ng paputok, ay bawal po yan. Mas pinaigting din ng PNP ang kanilang pagbabantay sa mga online platform dahil sa posibleng paglaganap ng pagbebenta ng paputok sa internet. Lalo na ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ang Department of Health o DOH ng unang kaso ng nakalunok ng paputok. Base sa ulat ng DOH, ito ay isang 4 na taong gulang na lalaki mula sa Calabarzon. Sa ngayon, mayroon ng 88 fireworks-related injuries sa bansa. Karamihan sa mga ito ay biktima ng boga, 5-star, piccolo at plapla na pawang ipinagbabawal. Kasama sa selebrasyon ng iba sa ating mga kababayan sa pagpapalit ng taon ay ang paggamit ng paputok o fireworks. Kung sakaling may mabiktima nito ay maaari natin silang matulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng paunang lunas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Taon-taon na lamang ay may mga pasyente na biktima ng paputok na dinadala sa mga ospital. Ang iba'y mga napuputulan ng bahagi ng katawan gaya ng daliri o minsan ay buong kamay. At ang iba ay binabawian pa ng buhay. Kapag ikaw ay natapat sa ganitong sitwasyon, may first aid na maaari kang magawa. Ayon sa UNTV News and Rescue Emergency Medical Responder, magmasid muna sa palibot ng biktima dahil baka may mga nakakalat na paputok na hindi pa sumabog. Kapag nakitang ligtas na ang lugar, saka lumapit doon sa biktima. Kung duguan ang biktima, ay mahalaga na makagawa ng paraan para ito ay mapigilan. Una natin gawin, control bleeding natin. Lagyan natin ng malinis na tela. Kung meron tayong dalang tela o kaya malinis na face towel, ilagay natin sa mismong sugat niya. Then, talian din natin ng face towel din na malinis. Ikot natin ng ganyan. Ngayon, kung wala naman kayong dalang first aid kit, kuha tayo ng malinis na tela. Then, balutan natin, then dalhin natin sa ospital para ma-check kung kailangan bigyan siya ng anti-tetano. Kapag ang pagdurugo ay marami ng dugo ang nawala sa kanya, ang possibility po nun is mawala ng malay. Ang worst po nun kapag hindi po siya nalapatan agad at maraming dugong nawala sa kanya, possibility nun is mamatay po yung biktima. Kung minor injury lang o gasgas ang tinamo ng biktima, ay hugasan din ito ng malinis na tubig at dalhin sa pagamutan kung kailangan. Isa rin sa mapanganib na maapektuhan ng paputok ay ang mga mata. Halimbawa ditong mata yung natalabsikan na side ng mata niya ng pulbura. Ang gagawin po natin, isa-sidelying po natin siya ng pagganon. Tapos, bubuhusan natin siya ng tubig para ma-flush out yung chemical na tumagsik sa kanyang mata. Tuloy-tuloy lang po ito. Mga 10 to 15 minutes, kumuha po tayo ng malinis na tubig. At tuloy-tuloy lang natin buhusan ng kanyang mata. Lalagyan natin ng malinis na tela kung sakali. Sir, pahawakan natin sa biktima. Sir, pwede po mahawakan ng maglit. Then sa kabila, lalagyan din natin para hindi siya gagalaw-galaw kung sakali. Pahawakan din, sir.
Then saka natin talian ng panyo para, sige sir, pabitaw na lang. Yan. Saka dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital kung sakaling hindi pa dumarating yung ambulansyang tinawag natin. May mga insidente naman na nalulunok ang mga maliliit na puputok gaya ng matusi, lalo na sa mga bata. Ang isa sa maaaring agad na gawin sa biktima ay painumin ng puti ng itlog. Ang isang rationale po nun, ang mababaw na dahilan doon para i-trap po yung chemical na pumasok doon sa tiyan ng pasyente. Panoorin ang iba pang life-saving first aid tips sa programang Lifesaver tuwing Linggo, alas 8 ng umaga. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumutang na ang top senatorial candidates para sa 2025 midterm elections. Ang ilang personalidad kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa isang survey ng Publicus Asia Incorporated. Samantala, mahigit isang taon bago ang susunod na eleksyon, hindi pa pinagtutuunan ng pansin ng ilang kababayan kung sino ang nais nilang tumakbo para sa pagkasenador. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng 45 personalidad na pipiliin ng ilang individual para maging senador kung ngayon isasagawa ang 2025 midterm elections. Batay ito sa isinagawang end-of-year survey ng Publicus Asia Incorporated sa 1,500 respondents mula November 29 hanggang December 4, 2023. 48% ang nakuha ng dating punong ehekutibo sa voting predisposition at may 59% na trust rating. Pumangalawa naman si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. At pangatlo ang internist at cardiologist na si Doc Willie Ong. Pasok din sa top 10 ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Gayun din sina dating Senador Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, dating Senador Panfilo Lacson at dating Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Samantala, sa ilang kababayan na tinanong ng UNTV News, masyado pa nilang maaga upang pagtuunan ng pansin ang mga nais nilang iboto sa pagkasenador sa 2025. Wala pa po siguro kasi hindi pa rin po namin alam yung mga plataforma nila eh. Yung mga, sa darating pa po sigurong eleksyon. Pag dinatag na nila siguro yung plataforma nila, tsaka lang po siguro makakapag-decide. Tukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. Subalit may ilan namang may mga napipisil na at nais nilang maging kandidato sa pagkasenador. Ano na po, inisipin na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Pero meron na po akong mga naiisip na kakandidato po na parang iano ko na priority na iboto sa 2025. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI kaugnay sa suspension order na National Telecommunications Commission o NTC. Hiling ng kumpanya, payagan silang makabalik sa ere. Ito ang balita ni Dante Amento. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Dumulog sa Court of Appeals kanina ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Hiniling ng kumpanya na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte sa isang buwang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19. Ayon sa mga abogado ng SMNI, nilabag ng NTC ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi sila pinasagot sa show cause order at isinabay pa rito ang suspension order. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin. Naniniwala din silang naimpluwensyahan ng House of Representatives ang NTC na hindi umano dapat
Ang NTC ay mayroong sariling kapangyarihan o quasi-judicial function kaya hindi ito dapat magpapadikta sa legislative branch. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Dagdag pa ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga legal counsel ng SMNI, isinuko ng NTC ang kapangyarihan nito sa Kamara at mayroong chilling effect o magdudulot ng takot ang ginawa nito. Maaari kasi anyang mangyayari ang ginawa nito sa iba pang network o media outlet. Kinwestiyon din ito bakit buong network ang sinuspindi kung ang dalawang programa lamang naman ito ang nakitaan umano ng paglabag. Ang pagsuspindi sa SMNI ay nag-ugat sa umano'y paglabag ng kumpanya sa mga panuntunan ng kanilang prangkisa na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Diba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo sabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Diba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami. Umaasa ang SMNI na kaagad maglabas ng TRO ang Court of Appeals. Samantala, wala pang komentaryo ang NTC sa hiling ng nasabing TV network. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Nerissa Danto mula sa Nagoya, Japan. Nerissa, ngayon 2023, gaano karami ang mga bagong immigrants sa Japan? Magandang gabi, Monica. At ngayong 2023 ay wala pang nilalabas ang Immigration Agency dito sa Japan ng mga bagong immigrants. Pero noong 2021 ay mayroong 67,000 na mga new immigrants dito sa Japan na tinanggap ang Japan. At noong 2022 naman ay mga bagong applicants na asylum applicants. Pero 16% lamang sa kanila yung naaprubahan. At sa ngayon ay may 3.2 foreign nationals na naninirahan dito sa Japan. Monica? Sige, Nerissa, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Patay ang 6 na individual habang 3 ang sugatan sa banggaan ng van at truck sa Johnson County, Texas, USA, araw ng Martes, December 26. Nasa magkabilang lane ang 2 sasakyan sa Highway 67 nang mangyari ang aksidente. Base sa initial na investigasyon, posibleng pumasok sa northbound lane ng no passing zone ang truck at nabangga ang van sa isang head-on collision. Nakaligtas naman ang driver ng pickup truck at 2 sakay nito na pinalad dinala sa Fort Worth Hospital, ngunit nasa kritikal na kondisyon. Nagtungo ng Mexico si U.S. Secretary of State Antony Blinken upang makipagpulong kay Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador. Pag-uusapan ng 2 opisyal ang mga isyu ukol sa migration crisis at iba pang isyu sa pagitan ng 2 bansa. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Patuloy ang pagdagsa ng mga migrants mula sa South America sa US-Mexico border sa pagnanasang makarating sa Estados Unidos at makaranas ng mas maginawang buhay. Kaya naman bumisita si US Secretary of State Antony Blinken at Secretary ng Homeland Security na si Alejandro Mayorkas upang maiayos ang ugnayan ng 2 bansa at mapag-usapan ng mga issue na kinakaharap nito. Ayon kay Secretary Mayorkas, naging mabunga ang pag-uusap nila kay Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador kasama ang kanyang gabinete sa Mexico City. Ayon naman kay Secretary Blinken,
Committed ang Estados Unidos sa patuloy na pakikipagtulungan sa Mexico upang maisaayos ang mga problemang hinaharap ng dalawang bansa. Kasama na rin ang laban sa patuloy na pagpasok na fentanyl at iba pang synthetic drugs. Nakipag-usap din ng Mexican Foreign Minister na si Alicia Bárcena upang ihayag ang importansya ng muling pagbubukas ng border crossing matapos isara ang ilan dito upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng migration. Dagdag pa rito, dahil sa illegal migration, milyong-milyong asylum seekers na rin ang nahuli sa US. Nakatutok ang buong Estados Unidos ngayon kung anong hakbang na gagawin ng Biden administration ukol sa migration na isa sa key issue para sa mga botante sa paparating na 2024 US presidential election. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon ang ilan sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa mungkahi ni US President Joe Biden na bagong maritime force bilang tugon sa pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa Red Sea. Ang dalawang European allies ng US na kabahagi sa Operation Prosperity Guardian na Italy at Spain ang nagbigay ng pahayag na inilalayo ang kanilang mga bansa sa maritime force. Ayon naman sa Pentagon, ito ay isang defensive coalition ng mahigit 20 mga bansa upang masiguro na ang mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea ay ligtas na makakatawid dito. Subalit mahigit sa kalahati ng mga bansa na kasali sa puwersa ay hindi kinilala ang kanilang kontribusyon dito gaya ng pagpapadala ng warship o ng staff officer. Simula November 19, patuloy na inaatake ng Houthi rebels ang 12 ng mga barko ng missiles at drones na patuloy namang nilalabanan ng mga US Navy, Britain at France. Nagbabala sa publiko si Dr. Yong Poworawan, isang clinical virologist sa Kuala Lumpur University kaugnay sa mabilis na pagtaas ng kaso ng Zika virus sa Thailand. Ang Zika virus na mula sa lamok ay isang sakit na may flu-like at less severe symptoms gaya ng pagkakaroon ng rashes, lagnat at pananakit ng ulo. Maaari din itong magdulot ng serious complications sa iba gaya ng respiratory failure. Kaya naman pinayuhan ni Dr. Yong ang publiko na magsuot ng light-colored shirts, maglagay ng mosquito repellent at umiwas sa mga lugar na may stagnant water. Nakapagtala ng 110 cases ng Zika infection sa pasimula ng taon sa Thailand at mas tumaas pa ito noong June kung saan mayroong 30 na tao ang tinamaan ng naturang virus. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Tumaas ng 382% ang kaso ng chikungunya sa bansa ayon sa datos ng Department of Health o DOH. Batay sa Epidemic-Prone Disease Case Surveillance Report ng DOH, 2,889 na kaso ng chikungunya ang naitala ngayong taon mula sa 600 noong 2022. Karamihan sa mga tinamaan nito ngayong taon ay naitala sa Cordillera Administrative Region na umabot sa 1,146. Karaniwang sintomas ito ay lagnat, joint pain, rashes, sakit ng ulo at katawan at labis sa pagkapagod. Mararanasan ng mga ito 3 hanggang 7 araw matapos makagat ng lamok na may taglay na chikungunya virus. Tiniyak na Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso 2024. Ito ay dahil sa mga iniangkat na bigas at ani ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, mula ngayong Desyembre hanggang sa Pebrero sa susunod na taon ay mahigit sa 500,000 metriko tonelada ng imported na bigas ang inaasahang darating sa bansa. Kabilang narito ang 40,000 sako ng donasyon ng Taiwan at 295,000 metric tons na aangkatin naman mula sa India. Samantala, base sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 3.2 million metric tons ang inangkat na bigas ngayong taon.
Mas mababa ito kumpara sa 3.8 million metric tons na kabuuang dumating noong 2022. Ang bansang Vietnam ang may pinakamaraming naipadalang bigas dito sa Pilipinas na umabot sa 2.8 million metric tons. Sumunod dito ang Thailand, Myanmar, Pakistan at India. Nasa mahigit 82.81 milyong Pilipino na ang nakapag-register para sa National Identification. Katumbas ito ng 90% ng 92 million target registrants ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ginagawa na nila ang lahat ng paraan upang maiparehistro ang lahat. Samantala, as of December 8, mayroon ng 48.77 million PhilIDs ang na-dispatch for delivery ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Minamadali na rin umano nila ang pag-iimprenta ng iba pang mga ID. Hindi pa agad na pagbabawalang pumasada sa kalsada ang mga tradisyonal na jeep na hindi magko-consolidate hanggang sa December 31. Ayon sa Office of the Transportation Cooperatives, mayroon pang nasa 1 buwan na due process bago tuluyang mawala ng bisa ang kanilang mga prangkisa. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. Habang nangangamba ang ilang public utility jeep operators na hindi pa nakapag-consolidate na hindi na sila makakabiyahe pagsapit ng January 1, nilinaw ngayon ng Office of the Transportation Cooperatives na hindi naman sila agad pagbabawalang bumiyahe sa kalsada. Ayon kay OTC Chairman Andy Ortega, bibigyan pa sila ng 30 araw o hanggang sa January 31 para magpaliwanag kung bakit hindi sila nakapasok sa consolidation bago tuluyang desisyonan kung hindi na talaga palalawigin ang bisa ng kanilang mga prangkisa o provisional authority. They will be given a chance to explain, they will be given a chance through a process para finally sa dulo naman po ay maibibigay sa kanila yung desisyon ng LTFRB wherein pag hindi nga sila nag-consolidate, sila ay hindi na pwedeng tumakbo. Gayunman, nananatili ang desisyon ng pamahalaan na hanggang December 31 na lang talaga ang deadline ng franchise consolidation. Samantala, ipinaliwanag naman ng OTC ang magiging sistema sa pagbibigay ng special permit sa mga consolidated entity na bumibiyahe sa isang ruta. Ayon sa OTC, ito na rin ang kukuha sa mga pasaherong hindi madadaanan ng mga unconsolidated public transport oras na hindi na talaga sila payagang makapamasada. Ang mangyayari dito, kung yung maiksing ruta na yon hindi nag-consolidate, siguro mga 3 or 4 kilometers, pero nag-traverse doon yung mahabang ruta, pwedeng kunin ng mga consolidated na sasakyan yung mga madadaanan nilang mga pasero na hindi nag-consolidate but it will be part of the route. Samantala, tinuligsa naman ng transport group na Piston ang mga pahayag ng OTC. Ayon kay Modi Floranda, ang national president ng grupo, tila pansamantalang solusyon lang anya ang naiisip ng gobyerno. Hindi natin yung isang buwan extension. Ang kailangan natin na ipasura nila yung 2017-011 dahil ito ay mismong hindi nga masusing pinag-aralan ng DOTR at ng LTFRB. Tutol din ang Piston sa plano ng gobyerno na mag-issue na lang ng special permit sa mga consolidated PUV gayong pwede namang makabiyahe ang ibang mga traditional na jeep na mayroon namang lehitimong prangkisa. Sa atin ay hindi kailangan mag-issue sila ng another na permit. Ang kailangan natin i-renew nila yung kasalukuyang hawak na ng mga operator. Bukas ng alas 10 ng umaga, muling magsasanib puwersa ang Piston at Manibela para magsagawa ng protesta. Nalalahukan rin ng iba't ibang grupo ng mga commuter. Sisimulan nila ang programa sa University Avenue at saka magsasagawa ng caravan patungong Menjola. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Walang temporary restraining order o TRO na inilabas ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng deadline para sa PUV franchise consolidation na itinakda sa katapusan nitong buwan. Samantala, naghain naman na mosyon ng mga petitioner na piston at commuter groups para himuki ng Korte na agarang maglabas ng TRO. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano lang ang naging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon ng piston, no? At ibig bang sabihin nito na wala nang makapipigil sa deadline ng franchise consolidation ngayon darating na Sabado? Magandang gabi, Monica. Mayroon namang aksyon na ang Korte Suprema, no, pinagkukomentaryo lamang yung respondents. Yan po ang Department of Transportation at gayon din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB doon sa hiling sana na temporary restraining order nitong grupong piston at iba pang mga commuter group na makapaglabas ng TRO bago sana darating ang deadline ng PUB franchise consolidation sa darating na December 31, 2023. 10 araw lang ang ibinigay ng Supreme Court sa mga respondent na magsumite ng komentaryo. Subalit walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte sa pakiusap ng mga PUV operator at commuter. Pinadalhan na ng kopya ng ang mga petitioner pati ang respondent sa pamamagitan ng Solicitor General sa kautusan ng Korte. Samantala ilang oras lamang, Monica, matapos maglabas ng kautusan ang Korte, dumating din ulit ngayong hapon ang piston sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Camody Floranda. Kasama ang kanilang abogado na sina Attorney Nery Colmenares at Attorney Cristina Conte. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa pag-issue ng temporary restraining order. Ayon kay Attorney Colmenares, sa bagong memorandum circular ng LTFRB, natuklasan nila na marami palang ruta ang hindi pa consolidated at wala ring route rationalization plan. Una nang iginiit ng mga tsuper at operator na hindi nila kayang mangutang ng modernong jeep o kung ipipilit anya ng pamahalaan ay tinatayang 140,000 na driver at 60,000 na operator ang mawawala ng hanap buhay. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 million na mga commuter sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta umano sa transport disaster. Samantala, Monica, sa kanyang naging pahayag ay sinabi naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na tuloy na yung kanilang deadline na December 31 dahil sumusunod lamang sila sa lalo na sa kautusan ng Pangulo. At ang inisyatibong anya ito, ang sinabi ni Secretary Bautista, ay marami namang kumbagang nag-comply at sumunod sa proseso ng consolidation process ng PUB franchise consolidation. Nasa 70% ang sinasabi dyan ni Secretary Bautista, though doon sa naging pahayag kanina ni Attorney Colmenares ay hindi daw totoo dahil batay sa kanilang nagiging doon mismo sa circular ng LTFRB ay inamin nila na wala pang 60% yung kumbaga consolidated yung mga jeepney operator at ng iba pang mga jeepney operator sa buong bansa. At nakita nga din nila na hindi daw pinaghahandaan ito lalo na ng pamahalaan itong modernization program ng mga PUB. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Sa punto pong ito, makakasama natin si Camody Floranda, ang National President ng Piston. Magandang gabi po sa inyo, Camody. Magandang gabi po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa lahat. Opo. Siguro po narinig nyo rin yung balita bago po itong ating interview. Ano po ang inyong reaksyon, Camody, no, sa hindi pag-issue na Supreme Court doon sa inyong hinihiling na TRO dito nga sa deadline ng PUV Modernization Consolidation? Tayo ay umaasa pa rin sa magiging desisyon ng Korte Suprema at bagamat naglabas na sila ng parang pinag-ano nila ang LTFRB at ang DOTR, nagpapaliwanag sa loob ng 5 to 10 days, ano?
yung ating yung kaugnay nga dito sa ating petition. Kaya tayo ay umaasa na sana tayo ay katigan ng Korte Suprema. Oo. Kamodi, kaso at this point parang kung pagbabasihan natin yung mga previous statement ng pamahalaan, parang talagang magmamatigas sila. Gaano po kayo kapositibo na kayo po ay papanigan ng Supreme Court dito sa inyong hinihiling na TRO? Sa atin ay nagaan tayo doon sa inilatag natin na padahilanan. Kasama yan doon sa ating ipinail sa Korte Suprema. At sinasabi nga natin na hindi pa talaga buo yung programa ng modernization program sapagkat pag tinignan po natin ay wala pang nagaganap na route rationalization na kung saan ay isa ito doon sa basihan ng modernization program para malaman ng DOTR gaano karami ang pasahero sa isang ruta at anong klaseng sasakyan ang ilalagay sa isang ruta. Ito po ay wala pa at halos pag tinignan po natin sa kabuuan, almost nasa 1,600 na mga probinsya dito sa ating bansa ay halos sa 160 pa lamang ang nagko-comply dito sa ilalim ng route rationalization. Kaya ibig sabihin yan ay majority pa rin sa lahat ng mga ruta, hindi lamang sa National Capital Region, kundi sa buong bansa ang tumatagpo pa rin na ating mga traditional OTP. Opo, so medyo malaki. Pero sa grupo po ninyo, sa Piston, Kamodi, gaano po karami ang maapektuhan kung itutuloy nga po itong deadline this coming Saturday? Kung sa bahagi lamang po ng Piston, tayo po ay mayroong 100,000 na member sa buong bansa. Kaya pag yung 100,000, i-times mo lang yan sa 5 bawat pamilya, ay gaano kalaki yung maipiktuhan dito sa programa ito. Siyempre, ay nadyan pa rin yung ibang mga umaasa sa ating hanay ng public transport. Yung mga sinasabi nga natin, yung mga maliit na supply, yung mga vulcanizing, yung maliliit na mga karinderya, at yung mismo mga ordinary na nagtatawag ng pasahero sa karsada, ay isa yan sa mawawala ng kabuhayan. Kaya pag tingnan po natin, ay hindi lamang ang mga driver at mga operator at tatamaan ng programang ito, kundi yung buong ating buong mamamayan. Opo, actually, Kamodi, yun yung gusto kong itanong sa inyo, papaano po nito maaapektuhan yung buong commuting experience, hindi lamang sa Metro Manila, kung hindi maging sa buong bansa, kung sakaling matuloy nga itong deadline? Sa atin ay alam natin na mas maraming mamamayan ang umaasa sa jeep. Dahil una ay yung mas mababa pamasahin ng jeepney at dito ay sa mga napagkakasya nila yung kanilang kararampot na sahod. Kung titingnan nga natin, halimbawa dito sa National Capital Region, ay halos umaabot lamang ng 610 pesos ang minimum na sahod ng ating mga manggagawa. Di hamak na mas mababa ang sahod ng ating mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Dito nila pinagkakasya yung kanilang kararampot na kita sa ating pagsiservisyo sa ating mga pasahero at sa ating mamamayan. At kung hindi po talaga mapagbibigyan yung inyong kahilingan na talagang mawawalan kayo ng prangkisa, may iba pa po ba kayong gagawin para iapela ang inyong panawagan, Kamodi? Sa atin ay tuloy-tuloy naman po yung ating magaganap na mga pagkilos at dahil nga sinasabi nga natin, ang usapin po ng modernization nito ay hindi batas. Ito isang executive order lamang ng DOTR at ng LTFRB. At kung titingnan po natin sa ilalim ng Freedom Association ay bawal yung pilitin mo ang individual na papasukin sa isang andana ng ayaw ng isang individual na mamamayan. Kaya may mga legal na pwede pa nating daanan bukod sa Korte Suprema ay talagang pagano dito sa piniligality ng programang ito. Oo. Kamodi, bago po tayo magtapos, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon kung sakaling mayroon po kayong mensahe o gustong sabihin sa ating mga tagapanood at maging sa pamahalaan. Sa atin po ay tayo nananawagan sa lahat ng mga driver at mga operator ay bukas po ay magkakaroon tayo ng isang malaking karaban na magmumula sa UP, UP Diliman. Sa ganap pong alas 10 ng umaga tayo ay magtipon-tipon at magkakaraban po tayo mula Welcome Rotunda at Welcome Rotunda magmamarcha naman tayo patungo sa Mindula. Bagamat ngayong araw ay tuloy-tuloy yung mga transport strike sa bahagi po ng Davao, ng Iloilo at saka ng Bacolod City. At gayon din ay may mga pagkilos din sa Cebu City. Kaya tayo ay nananawagan, ang laban po ng mga driver ay hindi lamang laban ng mga driver, kundi ito ay laban ng mamamayang Pilipino. Ang layunin po natin ay proteksyonan yung ating karapatan, yung ating serbisyo
sa ating mga mamamayan. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ayusin ang muda ng ating public transport, dapat ang unang likayin ng gobyerno ay magtayo tayo ng sariling industriya at tayo lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Kamodi Floranda, National President ng Grupong Pistol. Maraming salamat po at Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year po. Humabol pang makauwi sa bansa ngayong holiday season ang 9 na OFW mula sa Lebanon na voluntaryong humingi ng repatriation sa pamahalaan dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan doon. Karamihan sa kanila matagal na panahon na rin hindi nakakapiling ang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sobrang happy po. Wala pong hihigit. Wala po ako masabi, sir. Halos mamatay ako nung makatungtong ako sa more than 14 years sa Lebanon. Maraming salamat po. 14 na taon nang hindi nakakauwi si Jocelyn sa Pilipinas. Kaya sa muling pagtapak niya sa bansa, walang pagsidlan ang kanyang saya. Aniya sa wakas, makakasama na niya ang kanyang mga magulang at mahal sa buhay na sa matagal na panahon hindi niya nakapiling lalo na kapag holiday season. 14 na taon ding OFW sa Lebanon si Barbara at ngayon lang siya muling nakauwi sa bansa. Natakot na kasi siya para sa kanyang kaligtasan, maging ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas ay nag-aalala na rin lalo na't lumalawak pa ang gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Siyempre, takot na takot. Hindi mo alam kung kailan talaga sila talagang bangbobomba. Kasi yung talagang sa South, talagang bombahan doon. Pero yung sabi po nila, sa lugar namin, is possible na itong buwan, ganon, itong araw, ganyan. Kaya sabi ko, uwi na lang kami. 18 taon namang OFW si Janari sa Lebanon. Kaya masaya siyang sa wakas ay muling nakauwi sa Pilipinas. Wala na daw siyang balak pang bumalik doon. Very happy. Kasi nakaiwas na kami. Tapos nakauwi for good na. Siyempre happy. For 18 years. Kasama sina Barbara, Jocelyn at Janari sa 9 na overseas Filipino workers na nakauwi na sa bansa ngayong araw. Kasama rin nila ang 5 bata na kanilang mga anak. Bahagi pa rin ito ng voluntary repatriation effort ng pamahalaan. Sa kabuuan, nasa 111 na ang mga OFW na piniling magpa-repatriate mula sa bansang Lebanon simula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng militanteng Hezbollah at Israel. Patuloy po ang suporta ng ating pamahalaan base po sa direktiba ng ating Pangulo na itong mga kasama natin na umuwi na apektado po ng Israel at saka Hamas conflict. Bukas naman nakatakdang dumating ang ika-14 na batch ng OFW mula naman sa Israel. Kahit holiday season, patuloy ang pagpuproseso ng pamahalaan ng mga nais ng umuwi mula sa mga bansa na apektado ng gulo sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi nila tiyak kung ito na ang huling batch ng OFW na apektado ng kaguluhan sa Israel bago matapos ang taon dahil patuloy pa rin naman ang gulo doon. Makakatanggap ng financial assistance, livelihood assistance at iba pang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga OFW. Atin pong sinisiguro na yung pagdating nila dito ay mayroon pong mga assistance na makukuha sila. So yung mga galing po or mapupunta ng halimbawa Mindanao ay may provide po na airplane ticket ang ating OWA at saka yung mga dito is pwede i-house sila sa hotel or yung dito lang na malapit dadalhin sila sa bus. Nasa 125,000 pesos naman ang cash assistance na kanilang natanggap mula sa DMW, OWA, DSWD at TESDA. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iprinesenta ng Philippine National Police ang ilan sa mga nakumpiska nilang ipinagbabawal na malalakas na ibang uri ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Ngayong buwan ng Desyembre, 6 na ang naaresto ng otoridad sa paglabag sa pagtitinda at paggawa ng iligal na paputok
at inaasahang madaragdagan pa bago magpalitang taon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ang aresto po natin is nagkaano na po ng 6 na katao. Tapos sa kabuuan na po ng Bulacan na accomplishment po is meron na po tayong 6 din na successful operation po sa illegal na paputok. 6 lang inaresto ng pulisya sa Bulacan dahil sa illegal na paggawa at pagbebenta ng paputok ngayong buwan. Pinakahuli sa mga naaresto nitong December 24 ang isang alias Nino sa barangay Binyan, Bukawi, Bulacan. Nakuha rito ang isang sako ng pinagbabawal na paputok na naglalaman ng 200 rounds ng sawa at Judas belt, 80 piraso ng kabasi at 4 na pakete ng plapla na tinatayang may street value na hindi bababa sa 6,000 piso. Ito pong nakikita niyo po ngayon, ito po yung pinaka-latest nating successful operation. Ito po, may mga sawa, may mga plapla po na pinagbabawal po, pero sa po natin marami po pong nag-a-attempt na gumawa. Kaya po ating kapulisan nagdo-double time po para bantayan po yung mga illegal na manggagawa nito. Samantala, isang lalaki naman ang nasita ng Bureau of Fire Protection matapos manigarilyo sa tapat ng tindahan ng paputok sa tabi ng kanyang motorsiklo. Nang sitahin, katwiran ng lalaki. Hindi niya alam na bawal manigarilyo malapit sa tindahan ng paputok. Hindi ako galing, pababa ako dito. Saan galing? Sa kabila, sa Manila. Makailangan ako ng bus. Hindi ko po alam na bawal manigarilyo dito kasi malayo naman po rin sa Pero bawal pa rin? Diretso lang po kasi ako, diretso lang. Pero po tayo nasin din Muling paalala ng mga otoridad, mas maigi kung hindi nagagamit ng mga paputok sa nalalapit na pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Pero kung hindi naman mapipigilan, iba yung pag-iingat ang gawin upang walang pagsisihan. Binigyan po ng warning. Pero ayun po, pinaigting po natin sa kapulisan din na talagang pinagbabawal yung paninigarilyo at pagtetesting. Ganun din po yung addition yung pagbe-vape po. Mag-iikot po kami. After nito, pag-iikot-ikot pa rin po para dun sa mga ganyan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Habang papalapit ang pagpapalit ng taon, inaasahan na rin ng Philippine Coast Guard ang pagdagsa muli ng mga pasahero sa mga pantalan. Kaya naman nananatiling naka-heightened alert ang PCG bilang paghahanda sa pagrami ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Tapos wala po silang explain kung bakit ganun nga ang stranded po. Hindi po namin alam kung wala sila pong paliwanag. Basta sinabi na lang doon sa gate na stranded po daw. Ipapano po kung wala kaming baon na kanin. Isa lamang si Aimee sa nakaranas ng pagkaantala ng kanyang biyahe papuntang Bacolod ngayong araw. Alas 9 ng gabi mamaya sana ang kanyang biyahe, ngunit ito ay na-reschedule sa December 30. Ayon kay Aimee, nasa biyahe na siya papuntang Northport sa Maynila galing Cavite nang malamang maaantala ang barko na kanyang sasakyan. Hindi malinaw sa kanya kung bakit na-delay ang biyahe ng barko. Dahil dito wala na siyang magagawa kundi manatili na lamang sa terminal ng 2 araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi talaga maiiwasan na maaantala ang mga barko o RoRo na sasakyan ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya, lalo na ngayong holiday season. Payo ng PCG, mas mabuting mas maagang bumiyahe ang ating mga kababayan kaysa sumabay sa dagsa ng mga tao sa pantalan. Mabuti po kung mas maaga nakabiyahe yung ating mga passengers para maiwasan yung sobrang habang pila. Pero ina-expect natin, anything can happen. May chance na magkasabay-sabay po lahat, especially if there might be a delay of the travel. Kaya andyan po talaga kami together with the Philippine Ports Authority and of course the stakeholders na tulong-tulong po talaga para maayos ang biyahe na. Naka-heightened alert ang PCG hanggang January 3 at nag-deploy na ng nasa 15,000 personnel sa iba't ibang bahagi ng bansa. Complement po, meaning around, estimate natin nationwide as more or less 15,000 PCG personnel po tayo. Not including the Philippine Coast Guard Auxiliary who's also assisting us during this holiday season. Sa huling monitoring ng PCG, umabot na sa 45,000 ang outbound passengers, 40,000 naman ang inbound passengers mula sa iba't ibang pantalan. Inaasahan ng PCG na tataas pa ang bilang na ito habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ilang kababayan natin ang patuloy ang pagpunta sa mga terminal sa Metro Manila para makahabol sa pag-uwi para sa pagpapalit ng taon. Mula sa Parañaque City, ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, kumusta ang sitwasyon sa ilang terminal sa Maynila? Monica, ilang pasahero nga yung piniling ngayong araw bumiyahe. Ilang araw yan bago ang pagpapalit ng taon. Ang ilan sa kanila, Monica, ay sinalubong ang traffic papunta sa mga terminal. Gaya ng pamilya ng 74 na taong gulang na si Merceditas Astom Sierra na naabutan namin naghihintay sa NAIA Terminal 3. Galing Estados Unidos si Merceditas at papuntang Hong Kong kasama ang pamilya bilang surprise trip para ipagdiwang ang pagpapalit ng taon. Anya, ngayong araw na rin nilang piniling umalis para hindi na sumabay sa dagsa ng tao. Kasi pag bumalis ka ba siguro next day, wala na, traffic talaga. Nagbabakasyon pa yata yung mga ibang tao. Sinalubong namin yung traffic, matraffic lang, yun lang ang problema. Monica, bandang alas 4 ng hapon, mabigat ang daloy ng trapiko papasok ng departure at arrival area ng NAIA Terminal 3. Pero ayon sa Manila International Airport Authority, sa Enero na nila, inaasahan ng susunod na dagsa ng mga pasahero na pauwi mula sa bakasyon. Ang pamilya Huevos naman, pabalik na ng New Zealand matapos magbakasyon sa Pilipinas. Ang 8 taong gulang na si Amira, aminadong gusto pang manatili sa bansa. I had a great time. I want to stay here a little bit. Monica, kung ikukumpara sa mga nagdaang araw, mapapansing mas kakaunti ang haba ng pila sa check-in counters sa NAIA Terminal 3. Dito naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, libo-libong pasahero ang dumagsa ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 6 p.m., nasa 103,385 ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe ngayong araw at posibleng Monica, fully booked ang mga biyahe papuntang Cagayan de Oro, Daet at Davao, habang karamihan sa mga binubuk ng mga pasahero papuntang Batangas, Laguna at Quezon. Samantala, ilang kagamitan naman ang kinumpiska kaninang umaga. Kabilang dito ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, gunting at cutter. Kumpiskado rin ang ilang flammable materials gaya ng paputok, butane at superkalan. Monica, ngayon nga dito sa PITX ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero at nag-ikot tayo kanina, may mga ilang biyahe na talagang mahaba yung pila na naghihintay yung mga pasahero na makaboard doon sa bus. Kung titingnan naman natin pagdating sa seguridad, Monica, may mga ilang kawani o miyembro ng pambansang pulisya na nandirito sa PITX para magbantay at mag-confiscate at mag-inspeksyon na rin ng mga bagahe na dala ng mga pasahero. Monica, bukas inaasahan ng PITX na mas marami ang dadagsang mga pasahero dito sa terminal. At yun munang update mula rito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Mag-shoutout na po tayo sa ating mga naging kausi ngayong gabi. Maraming salamat po kina at Luciana Lim, Jovito Alegria, Brother Alla, John Rodson Santos, Joanne Tolentino at Sean Tugadi. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 16, na nagsasabi, ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.